Bubuksan natin ngayon ang banal na kasulatan para sa pag-aaral natin muli. At napakahalaga ang pag-aaralan natin ngayon sapagkat tungkol sa ating Panginoong Hesus bago siya isilang dito sa lupa. At ito, matatagpuan natin sa aklat ni Matthew chapter 1. Mag-umpisa tayo sa verse 18 up to 21. At ganito ang mababasa dito. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose, bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhas ay isang taong matuwid, ay ayaw niya na sa kahihiyan ni Maria. Ayaw niyang ilagay sa kahihiyan si Maria. Ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. 20. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito, may pabalita ang anghel. At ang balitang yan, ibinigay niya kay Jose. Napakaganda itong balitang ito. Ang sabi niya, dito, ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nasa sinapupunan pa lamang ni Maria ang ating Panginoon ay tinatawag na ng anghel na Jesus. Ngayon, ano ang bayan ng ating Panginoong Hesus? So, ang kanyang bayan ay Israel. So, sa makatwid, pumarito ang ating Panginoong Hesus para sa kanyang bayang Israel upang iligtas niya sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya napakapalad ang Israel. Dito, hindi pwede na magmalaki ang hentil na sasabihin nila na sila ay ililigtas na kahit wala ang Israel. Or ililigtas sila sa kanilang sariling bayan, sariling lahi na wala ang Israel. Kung iisipin natin ito, ang ililigtas ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang bayan, ang bayan niya Israel. Kaya maliwanag. Sa pabalitang ito ng anghel, walang kapag-asa pa ang mga hentil. Wala pa, dahil si Jesus na Panginoon para lamang sa kanyang bayan. Ngunit salamat sa kanyang kamatayan dahil ang hentil ay nagkaroon ng pagkakataon na mapasama sa biyaya na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ngunit, ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, titingnan natin kung ano ang sinasabi naman ng ating Panginoong Hesus tungkol sa
kaligtasan. Ito may kausap siya nung panahon na niya ng pangangaral. May kausap siya na tungkol sa kaligtasan. At ito ay matatagpuan natin sa aklat ni Juan chapter 4. Mula dito sa, tingnan natin itong mula dito sa 21. Ang kausap niya dito ay yung babae na natagpuan niya sa balon ni Jacob. Nag-uusap sila. At ito sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambahin ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Pagkat yung babae nga, hindi Israelita ito. At kumbaga, kabilang ito sa mga Hentil. So, ang babaeng ito ay sumasamba sila ng ayon sa kanilang kultura. Ngayon, ang sabi ng Panginoon ay ganito, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala. Ito ang ugali ng babae. Ang kanilang sinasamba, dahil hentil nga sila, yung hindi nila nakikilala. Ngayon, ang sabi ni Jesus, sinasamba namin ang nakikilala namin, sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. So, ang mga Israelita ay sila ang mga Hudyo. At ang Panginoong Hesus, mula siya sa angkan ng Israel at siya naman ay isang Hudyo. Ngayon, nagpaliwanag ang ating Panginoong Hesus tungkol sa kung ano ang plano niya. Ipinaliwanag niya kung paano ang kaligtasan na kaniyang pinapalaganap sa buong sanlibutan. Ito ang sinabi niya sa mga kausap niya. At dito pumapasok yung mga hentil ngayon. Sabi niya, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Maliwanag dito ngayon na dito pumapasok yung mga hentil. Dati, hindi niya sila kawan. No? Wala pa sila dito noon. Wala pa. Kaya nga sabi niya, meron akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Ibig sabihin, hindi pa napapasama. Ang kulungang sinasabi ng ating Panginoon ay ang bayan ng Israel. Ang mga Hudyo ito dahil Israelita nga siya, pumarito siya at ililigtas niya ang kanyang bayan. So ito yung tinatawag niyang kulungan. So sabi niya, kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. So, ito yung tatawagan niya ngayon, ang mga hentil na hindi kaanib sa kanyang bayang Israel. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastor. Dito ngayon, samantalang ang mga hentil hindi nila nakilala ang Sabat, wala silang Sabat, dito sila ipapasok ngayon ng Panginoon sa kanyang bayan na may Sabat, nangingilid sa ikapitong araw, banal na pagsamba. Ngayon, dito, ang Seventh-day Adventist, dati ng kaanib dito. Mula nung tinanggap nila, maging mga hentil man ngayon, na mga Seventh-day Adventist, nauna silang tumanggap, nauna silang pumasok sa kawan na ito, sa kulungang ito, na sinasabi ng Panginoon na walang iba kundi ang Israel. Kaya ang mga hentil ngayon, hindi sila pwedeng maligtas na hindi papasok sa kulungang ito upang magkaroon lamang ng isang pastol, isang kawan lamang. Yung mga nasa labas, sila yung tinatawag ng mga hentil na kanyang tinatawag na ipapasok dito sa kulungang ito.
Ang kulungang ito, ulitin natin, siya yung may sabat. Siya yung nagtataglay at nag-iingat ng mga kautusan ng ating Panginoon. Lahat ng kautusan ng ating Panginoong Diyos, taglay ito ng kanyang kulungan, ng kanyang bayang Israel. Bagaman sila ay nagkasala, sumalansang sila sa mga ilan sa mga kautusan ng ating Panginoon, pumarito ang ating Panginoong Hesus upang kanyang sagipin ang kanyang bayan na nawawala dahil sa kanilang mga kasalanan, upang magkaroon sila ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya nga dito, hindi pwede na maaring magmatigas ang mga hentil na hindi papasok sa kulungang ito. Maraming nagsasabi ng mga pangulo ng iba't ibang mga sekta na nilalait na nila ang Israel dahil hindi na raw mahalaga ang Israel ngayon. Maliligtas din sila kahit wala sila sa Israel. Yan ay kasinungalingan yan. Hindi maaaring mangyari yan. Sapagkat iisang bayan lamang ang ililigtas ng ating Panginoon, ang kanyang bayang Israel. Walang iba. Yung mga nagnanais na maligtas, kailangang sumampalataya sila at papasok sa kanyang bayang Israel, sa kulungang ito. At magkaroon sila ng sabat. Dahil kung walang sabat sa kanila, walang tanda ang Panginoon sa kanila. Walang tanda ng pagmamayari ng Panginoon sa kanila. So mapalad ang Seventh-day Adventist sapagkat nakilala na nila ito, nakilala na, nakapasok na sila sa kulungang ito sa pamagitan ng kanilang pagtalima sa panawagan ng ating Panginoong Hesus. Kaya mapalad ang mga hentil na nakakakilala sa kulungang ito na siyang ipinapanawagan ng ating Panginoon upang magkaroon lamang ng isang kawan at isang pastol. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang siya lamang tanging pastol ng isang kawang ito. Kaya, lahat ng mga hentil, huwag silang malaki sa kanilang relihiyon na hindi na nila papansinin ang Israel, hindi na nila papahalagan ang panawagan ng Panginoon upang mapasama dito, no? Nagkanya-kanya na sila. Lahat halos na ng mga reliyon, ang akala nila, sapat na yung kanilang reliyon, kahit itakwil nila ang bayan ng Israel. Hindi maaari, sapagkat, ulitin natin na, pumarito ang ating Panginoong Hesus upang iligtas niya ang kanyang bayang Israel. Ulitin natin dito. Narito yung kanyang sinabi. Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga dapat ang mga hentil pumasok sa bayan ng Panginoon at ang kaniyang bayan ay ang Israel. Walang ibang bayan na ililigtas ng Panginoon kundi ang Israel. Kaya lahat ng mga hentil gusto ng Panginoon na ipasok sa kaniyang bayan upang magkaroon lamang ng isang kawan at isang pastol. So, ang pag-aaral natin ito ay maikli. Medyo mahirap unawaan ito kung minsan, ngunit inihiling ko sa inyo na unawain niyong mabuti ang mga kataga, ang mga teksto na ating binasa upang palawakin ninyo ang inyong kaalaman tungkol sa ating Panginoong Hesus, kung ano ang kanyang bayan, ano ang kanyang pinagmulan, at kung anong bayan ang kanyang ililigtas. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesus.